Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Mark. Isa akong ordinaryong tao at kung tutuusin, hindi ako mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Pero may isang gabi sa Mindoro na tuluyang nagbago ng pananaw ko tungkol sa mga nilalang na akala ko noon ay kathang-isip lang. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas sa baryo kung saan lumaki ang tatay ko. Bihira akong umuwi roon, pero tuwing may pista, lagi akong niyayaya ng mga pinsan kong bumalik kahit isang gabi lang para makisaya. Simple lang ang buhay sa baryo, mga bahay na gawa sa kahoy, kalsadang lupa, at mga tao na halos magkakakilala lahat, tahimik, payapa, at para bang walang masamang pwedeng mangyari. Dumating ako sa baryo bandang hapon. Mainit, pero ramdam ko na ang kasiyahan sa paligid. May mga banderitas na nakasabit, tunog ng karaoke sa may plaza, at mga batang naglalaro sa gitna ng kalsada. Ang mga matatanda, abala sa pagluluto ng pansit, adobo, at kung ano-ano pang ihahanda sa gabi. Pistahan talaga. Sa totoo lang, namiss ko rin ang ganitong klaseng saya. Sa Maynila kasi, puro trabaho at traffic. Dito, iba, parang bumabalik ka sa panahon na wala pang cellphone at tanging lampara at kwentuhan lang ang kaligayahan ng gabi. Pagdating ng gabi, nagsimula na ang sayawan. May maliit na perya sa gilid ng plaza, may mga nagbebenta ng balut, barbecue at puto bumbong. Kasama ko ang 3 kong pinsan, sina Gomar, Arvin at si Lando. May dala kaming alak at doon kami tumambay sa gilid ng kalsada, malapit sa ilaw ng poste. Habang umiinom, nagkwentuhan kami ng mga kababalaghan, mga aswang, engkanto, at tikbalang na sinasabing pumupunta tuwing pista. Ang sabi ni Lando, noong bata pa raw siya, may buntis na kapitbahay na biglang namatay sa gitna ng gabi. Walang sugat, pero tuyot ang katawan, parang sinipsip ng dugo. Natawa ako. Lumanay ang kwento mo, Lando. Baka naman sakit lang yun. Pero napansin kong seryoso siya. Hindi yun biro, Mark. Sa totoo lang, may mga hayop din daw noon na nawawala. Mga baboy, manok, kahit aso. Tapos ilang gabi bago nangyari yung pagkamatay, may naririnig na kaluskos sa bubong. Parang may mabigat na umaapak, tahimik kaming lahat sandali. Pinutol lang ng tawa ni Arvin ang katahimikan. Ska, baka pusa lang yun. O baka lasing lang yung kapitbahay na yung nakita mo. Tinawanan ko rin, pero sa loob-loob ko, parang may kakaibang lamig na dumaan sa katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa hangin ng gabi o sa paraan ng pagkakakwento ni Lando. Parang may halong takot at respeto. Bandang 10:00 na ng gabi, dumami pa ang tao sa plaza. May nagkakantahan, may sumasayaw, may mga bata pang naglalaro kahit 10 oras na. Tumingin ako sa paligid at doon ko siya unang nakita. Isang matandang babae, nakaitim na bestida, nakaupo sa gilid ng entablado, tahimik na nakatitig lang sa mga tao. Hindi ko siya kilala at parang wala ring nakakakilala sa kanya. Pero may kakaiba sa presensya niya. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan ng alak, napansin kong sinusundan ng mata niya ang bawat galaw ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang dahil medyo lasing na ako. Pero nang magtama ang mga mata namin, may malamig na pakiramdam akong dumaan sa likod ko. Parang bigla akong nilamig kahit mainit pa rin ang paligid. Pagbalik ko sa mga pinsan ko, tinanong ko, sino yung matandang babae doon sa tabi ng entablado? Sabay-sabay silang napatingin. Anong matanda? Tanong ni Jomar. Yung nakaitim. Doon o itinuro ko ang direksyon kung saan ko siya nakita. Pero paglingon namin, wala na siya. Baka lasing ka na, Mark, sabi ni Arvin sabay tawa. Hindi sagot ko. Sigurado ako, may matandang babae doon kanina. Nakaupo, tapos parang nakangiti pa sa akin. Wala naman akong nakitang ganyan kanina, sabi ni Lando. Pero kung totoo yung nakita mo, huwag mo nang pansinin, sabi ng matatanda. Pag may nakatingin sa'yo ng matagal sa pista,
Huwag mong titigan pabalik. Bakit naman? Hindi ko rin alam, sagot ni Lando. Pero sabi nila, baka raw yun yung aswang na nag-aabang ng bibiktimahin. Tumawa ulit si Arvin. Grabe kayo, pista tapos aswang agad. Ang saya-saya na nga eh. Tinawanan ko rin, pero sa loob ko, may gumugulo na. Hanggang sa pag-uwi namin, hindi ko matanggal sa isip ko ang tingin ng matandang iyon. Hindi iyon basta tingin ng tao. Parang may laman, may bigat, at may alam siya na ako lang ang hindi nakakaintindi. Pagdating namin sa bahay, mga alauna na ng madaling araw. Lasing na si Arvin at Jomar. Agad silang nakatulog. Ako naman, naghilamos muna bago humiga. Tahimik na ang paligid. Tanging tunog ng alon sa malapit na dagat ang maririnig. Akala ko magiging mahimbing ang tulog ko. Pero bago ako nakatulog, may narinig akong kaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa paligid ng bahay. Hindi mabigat, pero malinaw na malinaw. Tapos sumunod ang amoy. Parang nabubulok na karne. Napatigil ako. Tumigil din ang ingay sa labas. Pero ramdam kong may nakamasid. Dahan-dahan kong sinilip ang bintana. At sa liwanag ng buwan, may nakita akong aninong dumaan. Manipis, payat, at may mahaba, matulis na daliri. Napalunok ako. Siguro pusa lang yun, pulong ko sa sarili. Pero sa sumunod na segundo, narinig kong tumahol ng malakas ang aso ng kapitbahay. Paulit-ulit, galit na galit. At sa gitna ng dilim, narinig kong parang may tinatadyak sa bubong namin. Doon ko lang na-realize, hindi iyon pusa. At hindi rin iyon tao. Hindi ko alam kung anong oras na noon, pero sigurado akong pasado hating gabi. Ang tanging ilaw lang sa kwarto ay galing sa maliit na lamparang iniwan ko sa tabi ng kama. Mahina, nanginginig ang liwanag, at bawat kisap ng apoy ay parang humahabol sa aninong gumagalaw sa labas. Tahimik akong nakahiga, pinakikiramdaman ang paligid. Ang tahol ng aso ng kapitbahay ay huminto, pero napalitan iyon ng kakaibang tunog. Parang pagaspas ng malalaking pakpak na dumadaan sa itaas ng bubong. Mabagal, pero mabigat. Parang may nilalang na umiikot sa ibabaw namin. Gusto kong gumalaw, pero parang mabigat ang katawan ko. Hindi ko alam kung takot o pagod, pero pakiramdam ko, may humahawak sa dibdib ko. Pinipigilan akong bumangon. Sa gilid ng pandinig ko, narinig kong may mahinang ungol, parang boses ng babae, humahalik sa hangin. Mark. Nanindig ang balahibo ko. Hindi iyon boses ng kahit sino sa bahay. Matanda, paos, at may halong hinga ng hangin. Para akong nanigas sa kama. Sinubukan kong igalaw ang daliri ko, pero hindi ko magawa. Ang tanging nagawa ko lang ay dumilat ng konti. At doon ko nakita, sa kisame may maliit na butas. At mula roon may tumutulong likido. Maitim, malapot. Dahan-dahan kong tinutok ang lampara para tingnan. Hindi iyon tubig. Tugo. Kasabay nun, narinig kong may kaluskos sa ibabaw ng bubong. Tapos parang may kumayod gamit ang kuko. Sunod ay kaluskos ng paa, mabagal. Parang gumagapang. Doon ko napagtanto. May nilalang nga talaga sa itaas namin. Sa sobrang kaba, napasigaw ako ng mahina. Tay! Nanay! Walang sumagot. Pero sa kabilang kwarto, narinig kong umuungol si Arvin, parang nananaginip. Paglingon ko sa kanya, nakita kong bumubuka-buka ang bibig niya, parang may hinihigop na hangin. Nilapitan ko siya, nanginginig ang tuhod ko, at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko na makakalimutan. May anino sa kisame, nakadapa, at mula sa bibig ni Arvin, may tila manipis na usok na lumalabas, pumapasok sa aninong iyon. Hindi iyon tao. Ang katawan niya ay payat na parang balat na lang ang natira, at ang ulo niya ay may mahahabang buhok na nakalawit. Sa gilid ng bibig niya, may tila mahahabang pangil na kumikintab sa liwanag ng lampara. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Ang ginawa ko,
Kinuha ko ang krusipihong nakasabit sa tabi ng pinto at itinaas ko. "Lumayas ka!" Halos wala sa boses kong sabi. Tumigil saglit ang nilalang. Parang napatingin sa direksyon ko. Hindi ko man makita ng malinaw ang mukha niya. Ramdam kong nakangiti siya. Isang ngising hindi ko makakalimutan. Malalim, malupit at puno ng gutom. Sa isang iglap, biglang bumagsak ang ilaw ng lampara. Naitapon ko ito sa sahig at nagdilim ang buong kwarto. Sa gitna ng dilim, narinig kong parang may umalulong sa labas, kasabay ng malakas na hampas ng hangin. May umalulong na parang hayop, tapos tumalon mula sa bubong. Naramdaman kong gumalaw si Arvin. Bigla siyang napahinga ng malalim. Parang may tinanggal na mabigat sa dibdib niya. Agad kong hinila ang kumot at tinakpan ang mukha ko, nanginginig. Sa labas, narinig ko pang lumalayo ang pag-aspas ng pakpak papunta sa direksyon ng bundok. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Nang magising ako, maliwanag na. Si Arvin nakahiga pa rin pero pawis na pawis. Tinanong ko siya kung okay lang siya, pero ang sagot lang niya, "Parang nanaginip ako, Mark. Parang may nakadagan sa akin kagabi." Hindi ko na alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang nakita ko. Baka sabihin niyang lasing lang ako. Pero nang tumingin ako sa kisame, nandoon pa rin ang maliit na butas. At sa gilid ng kama, nakita ko ang bakas ng dugo. Manipis, tuyo, pero malinaw. Kinabukasan kumalat ang balita. Sa kabilang baryo, may buntis daw na natagpo ang patay. Walang sugat, pero tuyot ang katawan. Sabi ng mga tao, baka raw aswang. Sabi naman ng iba, baka sumpa. Tahimik lang akong nakikinig. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang baka. Alam kong totoo. Kinagabihan, nagpulong ang mga matatanda. Sabi ng isa, dapat daw magdasal ang mga bahay tuwing 12:00 ng gabi. Sabi naman ng iba, maglagay ng bawang at asin sa mga bintana. Naglagay din kami, kahit ayaw maniwala ng tatay ko. Pagdating ng gabi, tahimik ang buong baryo. Wala nang sayawan, wala nang musika. Lahat ng tao, nasa loob ng bahay, nag-aabang ng kung anumang nilalang ang baka bumalik. At nang sumapit ang hating gabi, habang nakahiga ako, narinig kong muli ang mahinang pagaspas ng pakpak mula sa labas ng bintana ko. At kasabay noon, may mahinang boses na bumubulong. "Mark!" Hindi ko na alam kung anong mas nakakatakot, ang marinig ang boses na iyon o ang katotohanang alam niya ang pangalan ko. Pagmulat ko kinabukasan, parang wala namang nangyari. Maliwanag, kalmado, at tila bumalik sa normal ang baryo. Pero ako, hindi ko magawang magpanggap na ayos lang. Sa bawat sulok ng bahay, parang may mata na nakamasid. Sa bawat anino, may anyo na gustong lumabas. Paglabas ko ng bahay, sinalubong ako ni Lando. "Mark, narinig mo ba kagabi?" Tanong niya agad, halatang puyat at balisa. "Anong narinig?" Sagot ko, kahit alam ko na. "May umalulong daw na parang malaking ibon o paniki. Tapos yung aso namin, tumahol ng tumahol, hanggang sa biglang nanahimik. Pag umaga, wala na. Nawala si Bantay na patingin ako sa kanya, pero hindi ako sumagot. Naramdaman kong bumigat ang hangin sa pagitan namin. Parang pareho kaming may gustong sabihin, pero pinili naming manahimik. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan, napansin kong kakaiba ang baryo. Tahimik. Wala ang mga batang naglalaro, at ang mga matatanda patingin-tingin sa langit, parang may inaabangan. Sa dulo ng daan, nakita ko si Mang Pilo, ang pinakamatandang lalaki sa lugar. Nilapitan ko siya. "Mang Pilo," sabi ko, "may napapansin po ba kayong kakaiba nitong mga gabi?" Tumingin siya sa akin mabagal. "Alam ko kung ano ang gusto mong itanong, Mark," sabi niya. "At kung matalino ka, huwag mo na sanang alamin. Pero matigas ang ulo ko. Gusto ko pong malaman, may nakita ako kagabi. Hindi iyon tao umiling si Mang Pilo, pero huminga ng malalim. Kung nakita mo,
ibig sabihin ay pinili ka na niya. Pinili? Tanong ko. Ang aswang, sabi niya, hindi basta nananakit. Namimili yan ng nakakakita. Pag tumingin ka pabalik, ibig sabihin, binuksan mo ang sarili mo. Alam na niya ang amoy mo. Alam na niya kung saan ka nakatira na lamig ako. Bigla kong naalala ang tingin ng matandang babae sa pista. Ang mga mata niyang parang may hinahanap sa akin. Tinanong ko si Mang Pilo kung sino yung matandang yun at sagot niya, kung siya ang nakita mo, siguro si Aling Tatsiya yan. Aling Tatsiya? Pero sabi ng tatay ko, matagal na raw patay yun. Patay nga, sagot ni Mang Pilo. Pero hindi na siya tao. Halos mapaatras ako. Anong ibig na yung sabihin? May mga nilalang dito sa Mindoro na hindi mo basta mapapatay. Ang pamilya ni Aling Tatsiya, kilalang manghihilot noon. Pero may isang gabi, may nangyari. May batang babae na namatay habang hinahilot niya. Simula noon, hindi na siya nakita ng ilang buwan. Nang bumalik siya, ibang-iba na. Hindi na siya lumalabas sa araw at tuwing may pista, laging may namamatay. Tahimik ako. Sa isip ko, sunod-sunod ang mga tanong. Paano kung siya nga ang nakita ko? At bakit ako ang tinitingnan niya? Kinagabihan, nagdesisyon akong magbantay. Hindi ako natulog. Dinala ko ang lampara, bawang, at asin sa tabi ng kama. Sa labas, madilim at tahimik. Ni hangin, wala. Tinitigan ko ang bintana at sa loob ng ilang oras, wala akong narinig. Hanggang sa bigla kong naamoy na naman yung pamilyar na amoy. Nabubulok na karne. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang kisame. Wala. Pero nang tumingin ako sa bintana, doon ko siya nakita. Siya yun. Si Aling Tatsiya. Nakabitin siya sa puno ng niyog. Nakaharap sa akin. Ang mga mata niya mapula. Ang bibig niya nakanganga. At mula roon ay nakasungaw ang mahahabang pangil. Payat ang katawan niya. At ang mga kamay niya ay parang kuko ng manok. Mahaba, matulis, at kumikintab sa liwanag ng buwan. Dahan-dahan siyang bumaba. Nakatingin pa rin sa akin. Hindi kumikilos. Parang natigilan ng mundo. Hindi ako makasigaw. Ang ginawa ko lang, dinampot ko ang asin at ibinato sa kanya. Sumigaw siya. Isang hiyaw na halos pumutok ang tenga ko. Ang boses niya matinis. Parang pinagsamang iyak at tawa. Tumalon siya palayo. Pero bago siya tuluyang nawala, narinig kong sabi niya, "Hindi mo ko matatakasan, Mark. Ikaw ang susunod." Nang sumunod na araw, nagpa siya akong umalis ng Mindoro. Hindi ko na kaya. Kahit anong sabihin ng pamilya ko, kahit sabihin nilang katang-isip lang lahat ng yun, alam ko kung ano ang nakita ko. Alam kong totoo siya. Lumipas ang ilang buwan bago ko muling binuksan ang topic na iyon. Pero minsan, sa gabi, habang mag-isa ako sa apartment ko sa Maynila, naririnig kong may kaluskos sa labas ng bintana. Minsan, may dumadaan na anino sa kisame. At kapag tumingin ako sa salamin, minsan, sa likod ko, may tila matang nakasilip sa dilim. At sa tuwing naaamoy ko ang bakal o dugo, bumabalik ang lahat. Ang pista, ang gabi ng lagim, at ang matandang babaeng nakatingin sa akin sa entablado. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ako ang pinili niya. Pero may mga pagkakataon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naririnig ko pa rin ang boses niya. Mahina, halos pabulong. "Mark, hindi pa tapos ang pista." 5 taon na ang lumipas mula ng huling gabi ko sa Mindoro. Akala ko, tuluyan ko nang nakalimutan ang lahat. Ang pista, ang matandang babae, at ang mga gabi ng lagim. Pero minsan, kahit gaano kakalayo tumakbo, may mga alaala talagang sumusunod. Nakahanap ako ng trabaho sa Maynila. Naging abala sa buhay, at unti-unting nagmukhang panaginip na lang ang lahat. Kapag may nagtatanong tungkol sa baryo namin, ngumiti lang ako at sinasabing, "Tahimik doon, maganda."
Hindi ko na binabanggit ang gabi ng pista. Ayokong maalala. Hanggang isang araw, habang pauwi ako galing trabaho, napansin kong may maliit na karatula sa gilid ng kalsada. Barangay Fiesta, Mindoro Cultural Night. Lahat ay inaanyayahan. Napahinto ako. Napangiti pa nga. Akala ko coincidence lang. Isa lang sa maraming pistahan na ginaganap tuwing Hunyo. Pero pag uwi ko sa bahay, may natanggap akong sulat. Walang pangalan ng padala, walang return address, envelope lang na kulay dilaw, may amoy na parang tuyo at lumang papel. Pinuksan ko. Isa lang ang laman. Isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat sa sulat kamay. Babalik na ang pista, Mark. Tumayo ang balahibo ko. Sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko. Baka biro lang ng kaibigan. Pero walang ibang nakakaalam ng kwento ni isang tao. Walang sinabihan kahit sino. Kinabukasan, sinubukan kong itapon ang papel. Pero nang umuwi ako kinagabihan, nandoon ulit iyon sa mesa. Pareho pa rin, pareho ang sulat, pero may nadagdag na linya sa ibaba. Maghanda ka. Simula noon, sunod-sunod na ang kakaibang nangyari. Tuwing 12:00 ng gabi, bigla akong nagigising kahit wala namang alarm. Minsan, sa labas ng bintana, parang may aninong dumadaan. Minsan may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa bubong. At sa salamin ng banyo, minsan parang may matang nakasilip sa likod ko. Mapula, matalim. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit para magtrabaho, biglang nag-brown out. Tahimik. Wala kahit anong tunog, maliban sa mahinang hangin na dumadaloy sa labas. Tumingin ako sa bintana at sa liwanag ng buwan, nakita ko siya. Nakatayo sa kabilang kalsada, nakaitim pa rin at nakangiti, si Aling Tasya. Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito. Hindi ko alam kung paano niya ako natagpuan. Pero habang nakatitig siya sa akin, napansin kong sa kaliwang kamay niya, may hawak siyang papel. Parang kapareho ng natanggap ko. Dahan-dahan niyang itinaas iyon, sabay ngiti. At sa sandaling yun, parang narinig kong muli ang mga tinig ng mga tao sa baryo, ang tawa, ang tugtugan, at ang mga hiyawan ng pista. Pero ngayon, hindi iyon masaya. Iba, mabigat. Parang mga sigaw ng mga kaluluwang matagal nang nawala. Nabitawan ko ang baso sa kamay ko. Nabasag ito sa sahig. Nang muling tumingin ako sa bintana, wala na siya. Pero sa ilalim ng pinto ko, may dumulas na papel. Kinuha ko, nanginginig ang kamay ko. Nakasulat doon sa parehong sulat kamay. Hindi natatapos ang pista, Mark. Sa tuwing may ilaw, may anino, at sa tuwing may buhay, may gutom. Mula noon, gabi-gabi akong nagdadasal bago matulog. Pero kahit gaano ako kadasal, may mga gabi pa ring naririnig ko ang pag-aspas sa bubong. At ang boses na iyon, mahina, halos pabulong. Mark, pista na ulit. At doon ko lang naintindihan ang pista ng mga tao. Minsan, hindi lang para sa mga buhay. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kwentong katatakutan at karanasan ng mga tulad mo. May sarili ka ring nakakatakot na kwento? Ipadala sa amin sa comments. Baka ikaw na ang susunod naming isalaysay